And the record is now ongoing and progress. I'm Pauline Kate B. Neo, and I'm with Miss Mary Elizabeth Marhes. And today, I'm going to interview her about uh, a psychological assessment in her organization, current organization. So thank you po, Miss Mary Elizabeth Marhes, for your consideration and acceptance for this interview. So first, start po muna tayo sa describe your current role po and responsibilities in your organization. Okay po. So, ang pinaka-job title ko is psychometrician. Kasama sa role ko yung, psychometrician and case manager. So, ang roles ko ay psychological testing at fina-follow ko yung improvements ng patients or clients dito sa loob ng rehab. So, nagre-write ako ng mga progress notes and paano sila mapo-promote to the later phases. So, phase 1 hanggang 6 kami dito, phase 1 to 6. So yun, bukod dun sa mga psychological assessment, nagbibigay din kami ng mga sessions and psychoeducation, mga art therapy, music therapy, and yung role play na may kinalaman sa recovery, yan po. Hmm. Um, Marami po talaga kayong ginagawa and duties po talaga dun sa ito po ay drug rehabilitation, tama po ba? Yes, drug rehabilitation center. Mhm. Although nahahaluan din kami ng ibang behavioral cases, hindi naman sila pinapagsama sa activities kasi ibang klaseng treatment yung binibigay sa kanila. Hmm, interesting po. And how long have you been conducting the psychological assessments po dito sa organization na 'to? Bale 8 months na po akong employed dito. So ganun din, 8 months na rin akong nagko-conduct ng psychological assessments. Yan. Um, Questions din po, ano pong type ng client if you will allow me to know or population po yung commonly na-a-assess niyo po dun sa drug rehabilitation center po? So ang pinaka-common, siyempre yung may mga history of drug use or yung merong severe drug dependency. And, na nade-determine yun kasi binibigyan sila ng DDE or yung tinatawag na drug dependency examination. So kapag nag-severe yung result dun, puwede silang i-rehab. So yun yung mga yun yung karamihan, mga drug dependent. And, may portion din sa population nila yung may halimbawa mood disorders, depression, na may mga bipolar or, um, may anxiety, merong mga nag-manifest na psychosis, meron ding mga conduct disorder or yung mga bata, mga teenagers na may misbehavior. So, maliit na portion lang yun sa population nila. So yun, karamihan talaga yung may drug, gambling, alcohol use, ganun po, yung mga ina-assess namin. Hmm. Um, um, Matatanong ko din po pala sa inyo, puwede niyo po ba i-describe yung typical assessment po dito sa drug rehabilitation center po? And from referral po to report writing, tama po ba na ginagawa niyo po ito dun sa Hmm. duties and responsibilities niyo? Yes po. So yung referral, usually naman talaga ang nagre-refer is mismong family. So, bibihira yung parang professional to professional yung nagre-refer. Hindi na kami masyadong gano'n ka-involved sa referral part kasi kumbaga kung sino na yung na-admit, kung sino na yung nandiyan kasi siyempre residential 'to, eh, kumbaga andito na sila, andito na yung patients. Hindi na kami masyadong involved kung sino yung contact, sino yung nag-refer. Basta andito na yung na-admit na yung patient,
sunod na is magsa-psychological test. Usually kapag merong history ng drugs, alcohol, or may psychosis, pinapagpahinga muna sila or nasa treatment room sila for at least 2 weeks hanggang 1 month or more. Kasi kailangan muna nilang maging sober or yung mawala yung effect ng drugs or alcohol. Para maging malinaw yung utak nila tsaka para maki-cooperate sila sa psychological testing. So after that, 2 weeks to 1 month, bibigyan namin sila nung test battery na naka-prepare. And then, yung iba naman, yung may active psychosis, una silang nire-refer sa psychiatrist, hindi kaagad sila nagsa-psychological test. Kasi posible ding hindi sila mag-cooperate or mag-resist sila. Minsan very suspicious yung mga may psychosis, "Ano yun, bakit ko yung sasagutan? Hindi naman ako baliw, bakit gano'n gano'n sila." So, kailangan nila ng psychiatrist para ma-prescribe sa kanila yung medication para maging kalmado, gano'n. Kapag kalmado na sila at ready na yung utak nila, dun lang sila pagsasagutin ng, psychological test. And then siyempre proceed na sa report writing. And then yung na-prepare na report naming mga psychometrician, pinapa-check namin dun sa aming center psychologist. So yun, i-a-approve niya yun, and then, kung meron mang lumabas dun na impression, or yung hindi pa final na diagnosis, so impression pa lang, i-educate namin si patient na, "Ay ganito yung lumabas sa yung result ng psychological exam mo, ito yung condition mo kaya ka nadala dito," gano'n. Gano'n po, binibigyan namin sila ng psycho-education para naiintindihan nila yung case nila, yan. So, mahabang process po pala talaga yung ginagawa niyo sa assessment, sa psychological assessment. Ngayon at ask ko din Mm. po, ano yung most common reasons po nung sa referral po in your setting? Hmm, Common reasons po, danger, nakasakit na iba or nakasakit na sinasaktan yung sarili, nagse-self-harm o yung hindi na po nakakapasok sa school or sa trabaho, hindi na gano'n ka-functional at isa pa sa financial. Common yon sa mga may gambling, drug use, tsaka alcohol use. Nalalaman ng pamilya na binenta na pala yung ari-arian pambili ng ganito, ganyan or pangsugal. So yun po yung mga common sa pananakit, sa financial, tsaka sa functioning, yan po. Based din po dun sa mga common reasons na banggit niyo, 'pag nag-proceed na po kayo ng psychological assessment, ano po yung mga common assessment tools, psychological test po na frequently used po ninyo sa organization? Meron kam Meron na kaming screening tools na, parang lahat ng patients pinapasagot namin na tina-test yung unang-una stress, depression, anxiety, yung maiikli lang siya na test na screening tools. Kapag merong history ng drug abuse, alcohol abuse, at saka gambling, meron kaming specific din dun yung tawag namin audit, DUDIC, tsaka PGM. Yung, audit, alcohol use, disorder identification test. DUDIC naman, drug, DUDIC, drug use disorder identification test, and then PPGM, problem or pathological gambling, gano'n yung, measure, para ma-measure yung mga gano'ng cases. Kapag naman, hmm yung usual naman din sa kabataan, yung may kinalaman sa mga drawing, ganyan. Yung magdo-draw sila, like DAP. So, yun yung frequent. So, ang hindi mawawala is yung hindi mawawala sa test battery namin, yung sa anxiety, depression, and stress, yun po. Ano po yung, specific tool po o psychological test po na Ah, sa anxiety, depression? yung sa yung sa anxiety, GAD-7 or generalized anxiety disorder na na test, GAD-7 test. Dun sa
Depression PHQ-9 or Patient Health Questionnaire 9, and also DAS 42, Depression, Anxiety, and Stress Scale, kaya DAS. So yun Hmm. yung, laging kasama sa test battery namin. Also meron din pala kaming personality test, yung NFFPS or yung 5-factor personality scale at saka BPI kapag, um, sa tingin namin kayang masagutan ni patient kasi yung BPI mahaba siya tsaka English yung kaya niyang maupuan, hindi siya madi-distract. Kapag na-assess namin yung patient na kaya niyang masagutan yung gano'ng kahaba, binibigyan namin ng BPI. Pero may mga patient talaga na madaling ma-distract na hindi nila matatapos yung gano'ng kahaba, 240 items kasi yun. So hindi namin binibigay yung BPI dun. At Hmm. and last thing meron ba nalimutan ko, yung intelligence test naman namin ano lang siya, Raven's Progressive Matrices, yun yung mga pinapa-test namin usually. Madami-dami din po pala yung psychological test na ginagamit niyo sa organization. Nabanggit niyo po na, kadalasan merong, nag re ayaw nilang mag-exam. So, um, and may mga instances na yung edad ni client po ninyo is bata pa. Paano niyo po Mm, nade-determine kung anong assessment tools po yung appropriate sa kanya? mm. Usually, kapag may mga gano'ng problems nagko-consult talaga kami sa psychologist namin para makapag-advice din siya kung anong maganda. Pero ayun nga kadalasan kapag naman younger, yung DAP or yung may drawing para ma-establish din yung may creativity din na kasama. So, hindi lang puro intellectual. Kasi may mga items sa mga test na posibleng hindi maintindihan ng bata. Kaso, yun nagkukulang din kami dun sa mga test na sa bata lang talaga appropriate. Kaya yung, para accommodate sila, ang sinuggest lang ng psychologist namin is DAP para drawing for teens, mga bata. Para naman sa hindi nagpa-participate, ano lang talaga, nasa encouragement din. Ayun, nasa words din namin na, kaya natin 'to ginagawa para malaman natin kung ano yung part na need mo ng tulong, para ma-assess natin yung anong kailangan mo, para matulungan ka namin ng maayos, na gano'n, nasa encouragement din. Ayun lang po. Hmm. Based po dun sa sinabi niyo, ah, Hmm, kailangan niyo po ng advice talaga ng psychologist sa hmm. appropriate po na, psychological tools po. And, matanong ko din po, yung mga interviews niyo po paano po nagko-contribute sa inyo sa assessment process? Paano po siya, basically nagiging mahalaga? Nagiging mahalaga siya kasi nagkakaroon kami ng background or ng idea sa history ng client, kung ano napagdaanan niya, ah, na posibleng nag-lead sa current situation niya, bakit siya nagkaganito. Yun, sa interview natin posibleng nalaman yung gano'n, yung history at saka bukod dun sa content, yun din behavior niya during the interview nakakatulong din sa overall assessment. Kung paano siya, kung nagfi-fidget ba siya o posibleng anxious siya, gano'n. Kung, medyo distracted siya baka may psychosis possible na gano'n. So yun, para malaman yung background ni client at saka para makita sa behavior kung ano pa yung possible na na aspects na need niya ng help, yun. Hmm. Interesting po talaga yung ginagawa niyo sa organization niyo. And matanong ko din po sa ethical and professional considerations naman sa organization niyo. What ethical issues po ba yung commonly nag-a-arise during sa assessment po? Hmm. Hmm, pinaka-usual o pinaka-ano, yung sa consent,
Kasi very common talaga sa'min yung very suspicious talaga ang client. Kung ayaw talaga nilang magpa-assess, medyo nahihirapan kami dun na binibigyan namin sila ng time. So yun yung una sa consent, sa pagkuha ng consent sa kanila. Hindi talaga namin yun puwedeng i-bypass. Dapat pumirma sila ng consent form. Tas yung, iba pa, puwede ko ba 'to i-disclose? May Puwede lang mga po. level si minsan may mga level si test, 'di ba kailangan psychologist dun. Although, or kung hindi man psychologist dapat supervised ng psychologist. Kaso ang psychologist kasi namin once a week lang siya nagdu-duty. So may mga yung simpleng test lang na ituro niya naman na i-endorse niya kung paano gawin, na i-endorse kung paano i-analyze. So yun, psychometrician yung nag-administer nun. Pero at the same time naman, although hindi siya present, nandun pa rin naman siya para mag-guide kasi siya pa rin magche-check kung tama, siya pa rin mag-a-assess I mean beforehand na turo na sa'min ng maayos kung paano yung pag-administer, and then hindi naman namin ilalabas yung result nun ng hindi niya nakikita. So yun, I think ethical issue din yun na dahil level C yung test, dapat hindi psychometrician yung nagfa-facilitate. Pero kasi 'pag kailangan sa time, dahil nga once a week lang dumu-duty yung psychologist namin, hindi maiwasan yung mga ganong instance, ayun. Hmm, naintindihan ko po. Mhm. Um, Nabanggit niyo na rin po yung sa, paggawa niyo ng level 3 po na, ah, Hmm, hmm, paano niyo po na-ensure yung confidentiality naman po nun and informed consent nila? informed consent and confidentiality. So beforehand kasi, before kami talaga mag-psych test, kahit ano lang 'yan, kahit MMSE, mental status exam, meron na talagang sila kailangang pirmahan na test, at hindi lang 'yun basta, hindi namin sila dapat tini-trick na pumirma. Ine-explain talaga namin kung ano yung nakasulat dun sa informed consent para sila mismo yung magde-decide na, okey lang sa'kin magpa-assess, gano'n. Ah, at hindi kami nagpo-proceed sa testing ng walang pirma yung informed consent. Sa confidentiality naman, siyempre hindi basta-basta ikukuwento or hindi basta-basta ilalabas yung result kung kani-kanino. Meron po silang individual folders para sa'min. Yung mga test at tsaka reports ng mga patients, naka-store sila dun sa folders nila na nasa steel cabinet namin. So, kami lang mga clinical staff yung may access dun sa steel cabinet na yun. All Mhm. pati ah yung mga test protocols nandun din sa steel cabinet na kami lang yung may access. So, ganun kami nagme-maintain ng confidentiality. Ingat kami sa 'pag kapag pinag-uusapan, lalo na kapag sa kapwa pasyente, hindi dapat agad-agad or basta-basta na lang nalalaman ng kapwa pasyente yung case nung another patient, ayan. Hmm. Nabanggit niyo din po na after ng psychological assessment, nag-i-scoring po kayo, interpret po ba, tama po? Mm, Paano niyo hmm. po ba ma-address yung situation kapag yung assessment result is nag-fall siya sa negatively impact sa client? Ne negatively impact na parang ano ba siya, parang may negative result, Yes gano'n po. ba? Ano siya, hindi hindi pa rin namin dapat wini-withhold kung negative man yun, dahil nga nabanggit ko nagko-conduct kami ng psychoeducation kay client, kung negative man yung result, kailangan pa rin namin i-explain sa kanya na ganito na negative yung result ng ano mo, ng test mo. Halimbawa, severe anxiety gano'n, um, kailangan namin din i-explain ng maayos na posibleng nararanasan mo 'to dahil ganyan.
o meron o posibleng, genetics 'yan halimbawa gano'n. Kailangan pa rin namin i-explain ng maayos, hindi namin isu-sugarcoat yung mga gano'ng bagay. So wala para sa'min o para sa'kin, wala naman talagang negative impact yung psychological test result, wala naman talagang negative impact. Ang magiging impact niya is nalaman natin na ito yung problem kaya matutulungan ka na namin or aalamin na namin yung next step kasi alam na natin na ganito pala yung problem mo. So ayun, hindi namin iniiwasan yung negative results. Inaalam pa natin para matulungan natin ng tama si patient, yeah. Ayan, naintindihan ko po. Naintindihan ko po yung point niyo. Ngayon sa challenges and limitations po, nabanggit niyo naman din na tulad nun na kapag may negative, yung result, sasabihin niyo pa din and, nang sasabihin niyo ng maayos sa patient, sa client. Ano po yung mga karaniwang challenge niyo, yung nakakaharap niyo, naka-encounter niyo 'pag nagko-conduct naman po kayo ng mga assessments? Yung challenges Hmm, po. ang pinaka-usual talaga is yung distractibility nila, pagiging distracted sa own thoughts o kaya sa outside na or yung external stimuli ba. Um at saka kagaya nabanggit ko kanina yung minsan yung refusal to cooperate. So ganun yung mga usual, um, challenges. At isa pa pala as a psychometrician, challenge din yung, minsan hindi makahanap ng proper test para ma-assess talaga yung kapag merong unique na problem yung patient kung hindi siya depression, hindi siya anxiety, hindi siya stress, hindi siya substance use. Medyo nagkukulang kasi yung center namin sa iba pang test. So, iilan lang yung present o yung available na test na meron kami. So, yun pa yung isang problem. So, I think, yun muna yung mabibigay kong mga challenges sa assessment. Ngayon, ano naman po bang mga factors yung, ah, nakakaapekto naman sa accuracy and validity po nung assessment result, kung meron po? Sa assessment results. Unang-una diyan, yun nga yung effect ng, substance. Dahil nga nasa drug rehab kami, posibleng iba yung result sa upon admission, gano'n. Dahil may tama pa, gano'n, may tama. Yun yung tinatawag naming may bulong pa or yung parang psychosis sa upon admission. Ah, kaya yun kaya meron ding strategy yung psychologist namin dahil ang usual contract is 6 months. Sa 5th month pa lang nila ire-reassess sila, gano'n. So, meron upon admission na assessment, tapos may reassessment bago sila i-discharge or kapag 5 months na, bago mag 6 months, gano'n. Para makita namin yung changes talaga. Kaya ayun yung isang factor, yung bukod dun, ano din during assessment, yun nga gaya nabanggit ko kanina baka nadi-distract o baka nanghuhula na sila o dahil gutom na sila pinapandalas nila yung exam or naiinip sila, hinuhulaan na lang yung exam, mga ganong bagay. So yung pagiging mentally focused talaga yun nakakaapekto sa assessment results yun dito sa rehab. Yeah. Thank you po sa sagot niyo. So, nabanggit niyo po na nadi-distract sila. So, basically na hindi na sila naging hindi na nakakapag-cooperate 'pag gano'n. Paano niyo po Mm. naha-handle 'pag kunwari, uncooperative na sila, anxious o resistant na sa testing, paano niyo po naha-handle yung client? Mm. Kaya kaya din importante yung gap. Hindi immediately upon admission magsasagot ka kaagad. Kaya importante yung gap na 2 weeks to 1 month para pakalmahin tsaka para maging, mapalagay muna yung loob nila dito sa loob ng center.
dun sila, kapag comfortable na sila, dun namin tina-take yung chance para magbigay ng assessment. So ayun nga, kailangan i-explain bakit natin 'to kailangang gawin, anong purpose na kapag lumabas na yung result nito malalaman namin posibleng malaman namin kung ano yung problem para matulungan ka namin ng maayos. Alam namin yung ta-targetin na part para malaman natin kung meron ka bang anxiety, depression. Ayun, bawat test is hindi rin namin sinu-sugarcoat na, "Ano lang 'yan, para lang sa health mo 'yan na ano." Hindi namin talagang sinasabi namin, ito ay nagme-measure ng depression, ito ay nagme-measure ng anxiety. Ayun, dapat kasi well-informed sila, hindi sila, parang tini-trick. And also, kapag wala talaga, 'pag ayaw talaga mag-cooperate o nagre-resist talaga, again binibigyan namin yung space. Hindi muna namin binibigyan ng assessment and then try again next week, gano'n. Talagang binibigyan namin sila ng freedom, kung ayaw mo, eh, 'di 'wag, gano'n. Gano'n lang po. Gets ko po. And, ayun, thank you po. Patayin ko po muna 'tong recording kasi mag-stop na po, then magre-record po tayo ulit. Thank you po. Okey, sige. Yun nga po nabanggit niyo na kapag hindi talaga nagko-cooperate si client Mm, po sa organization niyo, ah, binibigyan niyo po ng time sila na mm, magsagot sa baka sa susunod okey na sila, gano'n. And naintindihan ko po yung may mga gano'ng instances talaga. And ayun, medyo naku-curious na po talaga ako paano yung sa psychological assessment niyo dun sa organization. Ngayon yung role mm, po, yung sa pagiging psychometrician, ano po yung specific role niyo sa assessment process? Parang nabanggit niyo na rin po kanina tulad ng hmm, duties and responsibilities niyo. Pero yung specific role niyo po mismo dun sa organization, may certain role po ba kayo? Sabi niyo po may division pa or tama po ba yung gano'n? mm. Sa ano ba 'to, sa psychometrician versus psychologist, parang gano'n? Yes po, parang gano'n po. Ano po yung specific roles po niyo as psychometrician then yung sa general psychologist sa Mm. paggawa po ng assessment process? So, basically yung psychometrician, kaming mga psychometrician is for papers mostly. So yun nga, psychological testing, pag-a-administer, pag-a-analyze, and report writing. Yung reports namin ay sina-submit namin sa psychologist para siya yung, posibleng magbigay ng impression. May time din na kami or nagbibigay din kami ng impression pero with approval ng psychologist kung ano ba yung posibleng case ni patient or ano yung puwedeng diagnosis, gano'n. So, karamihan talaga ng papers and testing psychometricians. So, dito kasi sa center, tuwing, du-duty yung psychologist namin, tine-take namin yung chance na yun para i-line up yung bibigyan ng psychotherapy. Kaya kaya ko yung sinasabi, hindi masyadong involved si psychologist sa assessment dito sa center. Ang involvement niya sa assessment is to check yung ginawa namin. Ayun, nagche-check siya kung tama yung ginawa namin, tama ba yung result, kung tama yung posibleng impression na naisip namin, ayun. Kaya mostly sa therapy siya or sa pagko-conduct ng psychotherapy or counseling. Kaya, yung testing, analysis and report writing sa psychometrician po, and So, parang, hmm, hands-on po kayo dun sa particular na, duties and responsibilities bilang psychometrician then gano'n si, yes. psychologist naman po. Mm, Paano naman yung opo, role kasi ng psychometrician parang kami yung kakalap lahat ng data, ibibigay namin lahat ng data para maintindihan ng psychologist tsaka para malaman ng psychologist paano niya i-a-approach sa
therapy yung patient, 'yan. Paano po kayo nagko-collaborate kapag, ayun po meron na kayong nakuhang data, paano Mm. niyo po siya paano po kayo nagko-collaborate kay psychologist po during assessment? Sa pinaka-start, si psychologist din yung nag-provide ng mga test, yun. Sa kanya galing yung mga ginagamit naming test. And then kami yung nagpapa-test and minsan nagkakaroon kami ng case conference. Kapag may mahirap talaga na client na hindi siya kagaya ng typical na patients, yung mga typical is yung pare-parehas na substance use, lahat sila drug or alcohol or gambling. Kapag merong medyo kakaiba yung case na client, dun kami nagke-case conference or nagmi-meeting. Ano ba yung posibleng case nito at ano yung puwedeng treatment plan. So, ganun kami nagko-collab. Ah, at ayun nga, gaya nabanggit ko kanina, kasali din sa collaboration yung pagche-check ni psychologist sa mga outputs naming mga psychometrician, 'yan. Um, Based sa sinabi niyo po, kailangan talaga professional and alam niyo po talaga yung Mm. ginagawa niyo. Ano po yung competencies ang necessary po, para maging effective yung assessment practice niyo po? Competencies po, una dapat meron talagang full disclosure na wala kaming tinatago sa patient kung ano halimbawa, kung anong phase level ka na o bakit natin yung, ah, psychological test at this point. Ayun kailangan maging honest dun sa patient at kumbaga meron kaming integrity na, um, hindi kami nagtatago, nagsisinungaling sa patient kung ano yung case nila, ano yung bakit tayo nagte-test, gano'n. Also yung pagki-keep ng confidentiality. So, hindi namin binabasta-basta yung privacy and confidentiality ng patient kasi karapatan din naman nila na maitago yung identity and kung anong case nila. At ano pa ba, yung pakikitungo sa mga pasyente na, although common na thinking sa mga rehab is, ayan mga masasamang tao, mga kriminal. We still respect them. So yun, kahit during assessment man yan or sa everyday na pag-duty namin, we treat them as ano pa rin, people, gano'n. Na hindi sila parang ex-convict, mga ganyan, na parang binabasura na yung pagkatao nila. So yun, nagiging honest pa rin kami, nirerespeto pa rin namin pagkatao ng mga residente namin o yung mga patients namin. Thank you po. Talagang may care po talaga kayo sa, mga client at sa mga At nakakasalamuha niyo po. hello, humina yata yung audio. Hello. Okay. Humina, sorry. Naririnig niyo pa po ako? Kasi mag-a-out na po kasi yung record. Ayan. So, nabanggit niyo po na maraming kailangan na, um, maging competent yung isang professional, psychometrician, psychologist, 'pag nag-a-assess po, psychological assessment. Ngayon sa Hmm. futuristic approach naman po, um, paano po ba nagko-contribute yung technology? Paano po na-influence yung assessment niyo sa gano'ng field po? Yung technology po, paano na-influence yung assessment? Yung use po ng technology? Hmm. Sa ngayon, sa ano pa lang siya, sa analysis. 'Di ba usually kapag may scoring ganyan, may computation, dun namin nagagamit yung technology. Hindi pa siya sa administration kasi sa rehab, talagang mini-minimize namin yung access nila sa technology kaya pen and paper kami kapag administration ng test. Talagang hard copy yung ibibigay namin. Nagagamit namin yung technology sa ano lang, sa analysis, sa scoring, gano'n.
dun pa lang. Ano po yung mga improvements na dun sa services niyo na puwede niyo pong ma-share sa akin ngayon? Hmm, yung gusto kong ma-improve sa assessment Yes po. siguro sa ano, kailangan ng more structured. Dahil nga ay nabanggit ko kanina na meron na kaming fixed na test battery. So, tingin kong mai-improve pa nito yung mas merong appropriate na test kung may specific na case or may unique case na meron talagang designated na test para dun, hindi yung paulit-ulit na test battery na available sa center. So yun yung puwede pang ma-improve na magkaroon ng mas maraming available na klase ng test dito sa center namin. So, basically po, puwede pong matanong kung eto pong organization Hmm, is matagal na po nag-o-operate? ano pa lang siya, 4 years lang, Isip po. 4 years na siya. Ano po yung puwede niyong ma-advice kapag, yung mga bagong graduates po, na gusto nila who wish to specialize, in your area po yung field as psychometrician sa clinical field? Ang clinical setting kailangan niya talaga ng passion. So, posibleng hindi dito um yung parang financial o posible din namang malaki yung financial advantage sa clinical. Pero dapat mas lamang yung passion mo sa ganitong field. Kasi kumbaga, sa other words, it's not for the weak. Hindi siya para sa mahihina. Kailangan yung mahabang pasensya, kailangan ng talagang pag-intindi, pagrespeto sa lahat ng klase ng tao, gano'n yung clinical field. So hindi siya basta-basta, hindi siya like office work, kailangan mo ng empathy, compassion. Kung sa tingin nung kung sa tingin ng isang psychometrician or isang psychologist ay hindi yun innate or hindi natural sa kanya, posibleng hindi clinical field yung para sa kanya. Kung more on ano ka, more intellect gano'n, more rational, logical, baka hindi clinical field yung para sa'yo kasi kailangan talaga ng compassion sa ganitong field. So, interesting po talaga. Kailangan talaga may patience, compassion, and maraming, talagang, ah, Love. perseverance po, Mm. magpatuloy. So, matatanong ko din po pala, going back, dun sa, at what point po, in the rehabilitation process, yung psychological assessment po na ko-conduct kung admission, sa start po ng admission po ba, yung during detoxification, discharge, ganun? Sa ano siya, after siyang ma-detoxify ni patient. So, upon admission wala pang psychological assessment. Kasi upon admission, ang focus is medical concerns. So, kung halimbawa, physical may sugat, yun. Yun muna yung kailangan i-concern or halimbawa um, may mga ibang concern like yung marami kaming high blood or may mga sa females may reproductive concerns, yun yung inuuna namin. Yung psychological assessment, continuous siya after na ma-detoxify, ah, um, continuous yung assessment, yung behavioral observation araw-araw, yung halimbawa sa interview gano'n. Sa ibang activities meron pa ring behavioral observation at yung before discharge meron another na, assessment. Kasali din dun yung mental status exam before discharge. So, gano'n kami. So, hindi lang upon admission yung mental status exam, pati before sila i-discharge. So, gano'n. Ongoing siya sa whole stay nila siguro. Pero yung more on sa initial, yung mga testing talaga. More on after
after sila ma-detoxify, yan. Hmm. Ano naman pong mga information yung naga-gather niyo bago po kayo mag-start ng, psychological assessments? Hmm, yung mga yung information usually din na in-interview din namin yung family, yung history nila. Kasali din kasi yung mga medical history kasi posibleng may connection din 'yan. Yung, genetic history halimbawa kung meron din bang psychological, or mental illness sa family, 'yan yung history nila kung meron bang trauma or kung meron bang halimbawa accidents, kung halimbawa nabagok yung ulo kasi posibleng factor din 'yun. Kung may mga events ba lately na nangyari na posibleng nag-push or dun palang nagkaroon ng onset nung behavior niya o nung affliction niya. So, ganun yung mga inaalam namin for assessment. So kailangan po talaga dapat maalam muna kung paano sila nag-resolve sa gano'n po. Yung mm. Hmm. So paano naman niyo po na-evaluate yung client kung ready na po sila sa treatment or kung may motivation na ba sila for recovery? Dito meron kaming tinatawag na pre-dialogue. So, dun sa pre-dialogue ina-assess namin kung meron silang pag-amin. Yung kung tanggap Hmm. nila na nagkamali sila o may nagawa silang gano'n, 'yun. Yung kaya siya pre-dialogue, kasi after nun merong family dialogue, dun na sila unang beses na mavi-visit ng family. So again, dun sa pre-dialogue, dun namin nakikita halimbawa, aamin si patient, "Oh, nagdroga ako kasi gan'to." O nagsisisi ako na nagdroga ako, halimbawa gano'n. So dun namin Hmm. nakikita sa verbalizations nila, sila mismo yung aamin na nagkamali sila kasi very common na hindi sila umaamin talaga. Talagang o pinapanindigan nila na wala silang ginawang mali. Usually gano'n yung hindi pa ready. Ready na kapag una meron kang pagtanggap, yun yung ina-assess yung hinahanap namin sa patient, merong pagtanggap. Hmm. So yung madalas po ba na, Hmm. nagre-assess po kayo sa client dun po sa, kapag ganun po na hindi pa sila ready? Mga ilang Hmm, gaano kadalas po? kapag na-assess namin na hindi pa sila ready, ang ginagawa namin is sessions muna, hindi hindi na psychological test pero, yung session na sinasabi na, halimbawa addiction is, family issue gano'n, na hindi porke napunta ka sa ganitong situation ay kasalanan mo lahat. Posibleng maraming ibang factors, pero kung hindi mo tatanggapin na ganito na yung condition mo, hindi ka magre-recover. Mga gano'n yung ine-explain namin sa session. So, hindi purely, mga technical na psychological mga documents, ano din siya, dinadaan din namin sa mga motivational interviewing, emotional interviewing, gano'n. Yung sessions na yun to motivate them na maniwala sila na kaya pa nilang mag-recover, hindi yung kailangan na lagi nilang dine-deny na meron silang condition, yan. Hmm. Paano naman po paano niyo naman po kung whether if yung client po is nagme-make na siya ng progress dun sa treatment niya, ano po yung indicator? Pinaka-common talaga is behavioral observation muna. Yun yung sa indicators. And yung behavioral observation namin, hindi lang kami nagre-rely sa sarili namin, sa mga professionals. Nagtatanong din kami sa mga kasama nila, sa residents. Merong instance na pinapasulat namin yung kapwa resident, ano yung behavior ni ganito, ganyan. Pero siyempre kino-consider din namin na kung itong resident na 'to na hinihingan namin observation, magsisinungaling ba siya? So yun, pinipili namin yung na-observe na namin before na responsible na, na hindi nagsisinungaling,
Ayun, humihingi din kami ng observation doon. So, ayun mostly behavioral observation at dun din sa mga verbalizations nila at saka yung mga ina-answer nila sa activities sa mga sa program, during program, gano'n. Kapag, may progress na po si client, paano naman po kapag yung nasa state pa rin siya ng withdrawal? Um, Ano po yung nakakaapekto dun sa validity ng assessment result kapag nasa state pa po siya ng withdrawal symptoms? Paano po kaya yun? Ano siya, ah, ang kadalasan na nagiging epekto nun, dun sila nagmamadali sa assessment. Meron akong na-encounter na parang dun sa stress or dun sa buong test na yun, Likert scale kasi yun, eh, siniro niya lahat, parang zero lahat ng sagot niya. Kasi siguro sa paniniwala niya kapag zero na 'to o parang wala akong problema, baka puwede na ako iuwi kasi zero lahat, parang okey lang ako kasi zero lahat. Ayun, during withdrawal stage posibleng gano'n yung kalabasan ng exam nila na nanghuhula o minamadali o kaya naman 'di ba kasama sa assessment yung mga behavior, ganyan. Ah, Kapag gano'n merong iba nagpapakitang gilas gano'n, sobrang daldal sa recitation o kaya nagpapakitang gilas sa sipag, gano'n. Yung hindi namin kaagad pinagkakatiwalaan yung mga gano'ng residente, yung parang nagpapasikat. Hmm. 'Pag ganun po, sa psychological test po kayo ulit sa kanya? Yes, Hmm, inuulit namin siya, hmm. gano'n. Kapag na-encountered naman po kayo ng mga, exaggerated yung symptoms na, paano niyo po naa-address? Mm. Yung na Um, ine-exaggerate na nila yung symptoms nila, hmm. yun po. So una, actually lahat naman ng nire-report ni client, ah, kina-clarify namin sa CODEP nila or yung family nila. Kumbaga, sasabihin namin sa family, "O sabi po ni patient ganito, na ganito daw na-experience niya, totoo po kaya yun or na-encounter niyo po ba yun o na-observe niyo po ba yun sa kanya?" Inaano namin, anong tawag dun, tinitignan namin kung totoo yung sinasabi nila, tinatanong namin sa family. And kapag naman yung halata na exaggerated, ay ano namin siya, parang nire-refer na namin siya ah, sa ibang professional like psychiatrist. So, parang kumbaga kapag meron ng gano'ng symptom, trabaho na yun ng psychiatrist, labas na siya sa psychometrician, yan. Hmm. So basically po kapag out of, may times din po talaga na si psychologist na po yung kailangan na. Mm. Hmm, Psychologist or psychiatrist na talaga na kapag hindi na kaya ng kompetensi namin psychometrician. mhm, okey po. Paano naman po na-establish niyo yung rapport sa client na may difficulty po sa pag-trust po ng mental health professional? So, unang-una, nagpapakilala din kami, name and position. So, yun yung una kong, way para mag-build ng rapport and then dun ko siya papakwentuhin sa history niya. And during, ganyan yung interview kapag nagkuwento na siya, lagi kong iva-validate muna, gano'n. Kahit kahit mali yung ginawa niya, gano'n. Kahit nagkukuwento siya ng behavior na hindi maganda in the past, iva-validate muna and then kumbaga interview pa lang naman, eh, tatanggapin ko muna lahat ng sinasabi mo. Validate, okey, yun pala yung na-experience mo, gano'n. So, gano'n ako establish ng rapport sa mga clients ko. So, hindi Hmm, naman hahaluan ng talagang personal information, talagang ipapaalam ko lang muna sa kanya kung bakit ako yung kaharap niya, kung ano bang role ko dito, and then para mas maging comfortable siya, ayun, mag-a-agree muna ako sa lahat ng sinasabi niya kung yun yung paniniwala niya. And then hmm.
sa further sa ibang araw or sa ibang part ng program, sa ibang sessions, dun na yung hindi na kailangan puro agree na lang. So, yun sa initial lang yun, gano'n. Hmm. So, may stage po talaga na dapat paniwalaan muna sila bago po Mm, mag-establish po siya ng, trust sa gano'ng mm. pong ano, way. So, tanong ko din po, under what circumstances po can assessment results be shared dun sa family members na or referring agencies kung meron po? Ano na siya ang shine-share lang namin sa family is kapag meron ng diagnosis, yun. Yun lang talaga. Gaya nabanggit ko kanina nagkakaroon kami ng family dialogue and then after meron din kaming family therapy. Dun puwede rin namin bigyan sila ng psychoeducation. Dun sa psychoeducation dini-discuss kung ano yung talagang case o diagnosis ni patient. Hindi namin binibigay yung assessment results na yung mga raw score siyempre. Yung binibigay lang namin kung ano yung pinaka-summary, ano yung final kung hindi man diagnosis is impression na ine-explain din namin kapag po sinabing impression hindi pa po final, puwede pa pong magbago yung result na 'yan. At ang ibig sabihin po ng impression na 'to o yung case na 'to ay ganito, ganyan, nababago-bago po yung mood niya, gano'n. Ine-explain namin 'yun sa family para malaman din nila kung paano i-a-approach yung kapamilya nila na nagre-recover. Hmm. Ngayon po kung meron na pong, kumbaga na-discuss niyo na po sa family na yung result nung client, sa experience niyo po, what psychological factors po yung nagko-contribute most to successful recovery kapag nadi-discuss niyo na siya sa family nung client? Psychological factors na 'yun, yung ano talaga, yung pag-build ng confidence niya and motivation niya na kaya niya pa or yung kaya niyang mag-recover, maniwala siya na kaya niyang mag-recover. At nagsisimula 'yun kung tinanggap niya na meron siyang case, kaya ine-explain namin sa kanila na meron silang ganitong mental illness, gano'n, para maniwala sila na meron o maintindihan nila na meron talaga silang condition. Kasi dun pa lang sila magsisimulang tanggapin na, "Ay ganito pala talaga ako." Tapos dun mabi-build yung motivation nila o yung confidence nila na kaya ko pa rin naman, magbabago pa rin naman ako. So yun talaga yung factor na kailangan para maging successful yung recovery. Usually kasi nalulugmok sila or nada-down sila dahil sa stigma, 'di ba? Paglabas nila, "Ay ayun adik," o gano'n. Kaya sa sarili namin binubuo yun o sa sarili nila na maging confident sila o kahit hindi ko mapipigilan yung tao na tawagin akong adik pero magbabago pa rin ako, gano'n yung motivation. Kung may mga successful recovery kayong na-experience, paano naman po kapag nagkaroon ng relapse si client? Ano po yung mga factors na nag-i-increase nung, risk na mag-relapse po ulit yung client based po sa psychological perspective? So una, yung kapag bumalik sila dun sa environment kung saan sila unang natutong halimbawa gumamit, iyon. Halimbawa bumalik sila dun sa tropa nila o peers nila na nag-iimpluwensya sa kanila o nagturo sa kanila at bukod dun sa sarili naman, sa personal kung hindi na-resolve yung underlying condition. Kaya importante na ma-diagnose si client kung halimbawa, kung depression talaga yung primary diagnosis niya, kaya lang siya nag-drugs halimbawa dahil sa depression. Kung hindi na-resolve yun, dun yung mataas na risk ng relapse. Halimbawa, merong PTSD pala, kaya pala siya nalulong sa alcohol kasi merong unresolved trauma. So, yun din, risk din yun. So, yung underlying mental condition dapat ma-resolve bago sila i-discharge para mas mataas yung chance of recovery.
Hmm. Paano naman po, nakakatulong yung psychological assessment sa relapse prevention planning po ninyo? Mm. Sa planning kasi, sinasama namin kung ano yung function na puwede nilang gawin. Halimbawa, sa mga younger, kung puwede ba silang mag-back to school, sa mga adults naman kung puwede ba silang mag-work ulit para dun malagay yung focus nila, dun para hindi sila magbalik sa addiction, ah, ma-focus sila sa work, sa pagiging involved sa society. Yung psychological assessments, nakakatulong siya para makita namin kung paglabas ba nito kaya ba niyang mag-function ulit. So yun, dun nakikita namin yun. Kasi, Hmm. lalabas siya dun sa mga personality test at saka yung mga intelligence test. Kung kaya niya bang bumalik sa work, based on sa results ng assessment. So, gano'n siya nakakatulong, ayun, sa planning. Hmm. Kung may sa relapse naman po, paano naman kapag, paano niyo naman po naa-assess whether yung client is psychologically prepared na ma-discharge sa community? Hmm. Dito sa center binibigyan namin sila ng, roles. Meron kaming officers. So, may mga function talaga yung mga residents. Halimbawa, yung mga housekeeping, meron kaming mga higher ranking, yung mga nagko-command, yung, "Family, let's greet," ganyan. Yung nagbabato ng command kung anong gagawin ng co-residents nila. Meron kaming mga highest na yung coordinator, gano'n. Binibigyan namin sila ng responsibilities. Usually, do'n din namin na-o-observe 'yun kung paano sila mag-function. Halimbawa, yung grounds housekeeping, yung mga nag-a-assist sa medical concerns, kapag nakita namin kung gaano sila karesponsable, um, 'yun yung possibility na na-assess na o nakita na namin na kaya nilang ma-reintegrate sa community. Meron kasi talaga kaming napapansin na kapag nabigyan ng gano'ng posisyon, inaabuso. So yun yung mga klase na hindi pa ready, na nagto-tolerate ng kapwa resident dahil high ranking na siya, siya pa yung nangunguna sa kalokohan. So yun yung hinahanap namin or tinitingnan namin kung kaya ba nilang mag-function o maging responsable as officers, yun. So, marami po talaga dapat assessment and observation din po particular sa 'pag, 'pag si client is ready na talaga ma-discharge. Hmm. Ah, Also din, kahit pala hindi officer yung mga crew, kahit wala pa silang talagang responsibility, kahit yun ina-observe din namin paano sila maging crew o paano sila sumunod sa officers. Kasi hmm. posibleng pag-uwi mo ano ka pa rin, eh, uutusan ka pa rin kaya kung hindi ka marunong sumunod baka hindi ka pa ready, gano'n. May possibility po ba na kahit hindi naging officer yung client, siya ay crew, mas nauuna siya ma-discharge dun sa mga officers na? Yes po, may possibility naman na gano'n, na ina-assess din naman yung pagiging responsible niya kahit hindi siya officer. At the same time, may iba-iba yung duration ng contract ng bawat patient. So, kung meron ng napagkasunduan na ganito lang kahaba yung contract niya, kahit hindi ka maging officer, lalabas ka ng ganong date. So, ano, dini-discuss din naman yun sa family nila, gano'n. Ayan, last two questions na po. So, ang dami ko natutunan sa, interview na 'to. Looking back on your experience po, what has been the most rewarding and most challenging aspect of working with clients recovering from substance use disorders po and other disorders po, psychological disorders? What has been rewarding? Yung rewarding muna yung
marinig sa mga resident mismo na naa-appreciate nila yung presence mo, gano'n na na parang nagbubunga yung efforts, ganyan. At saka 'pag na-observe mo mismo sa patient mo na, "Ay dati ano 'yan ang hirap niyan pasunurin, ang arte-arte," gano'n. Tapos eventually nakita mo siya na magaling na sumunod at saka parang siya pa yung nagko-correct sa kapwa niya resident, dun nagiging rewarding yung experience. Sa ano naman, sa challenge, ah, yung kapag meron tayong tinatawag na episodes, yon yung episode na, halimbawa merong anger outburst o kaya naman yung very down na episodes o kaya yung, hindi talaga maiwasan minsan yung merong aggression. Yun yung pinaka-challenging parts para sa'kin na as a psychometrician nawi-witness ko siya. Kaya, kailangan talagang mentally stable kapag papasok sa ganitong field. So, kahit naman may mga gano'ng challenges na mahirap mahirap kausapin si client o mahirap suyuin, ganyan, rewarding pa rin naman yun. Kahit na nahirapan na halimbawa kasali ka rin sa umaawat, sa nag-aaway, rewarding pa rin naman siya at the end of the day. Hmm. Ayan, So, talagang yung heart niyo po is nasa clinical na mm, ngayon and ayan, base po sa mga sinabi niyo, rewarding yung, pagtulong talaga sa, mm. tulad ng mga Pilipinong nakakaranas ng mental health problems ngayon. Um, Ask ko po kung mabibigyan kayo ng chance na ma-improve yung aspect of psychological assessment services ng mga drug rehabilitation facilities sa Pilipinas, ano po yun? Sa psychological assessments, siguro yung magkaroon din ng mas appropriate na assessments para sa Filipino. Kasi karamihan ng assessments din western based, gano'n. Or mga iba yung language or mas ano siya sa mas naka-align siya sa norms ng ibang lahi ay hindi Pilipinas. Pero Hmm. ayun sa psychological assessment, pero gusto ko rin sana idagdag sa mga facilities din ng Pilipinas, yung improvement sa comfortability ng facilities. Kasi gaya din dito sa'min hindi rin naman gano'n hindi naman bongga. Kumbaga decent naman siya, pero meron pang mai-improve para mas maging comfortable talaga yung mga facilities sa Pilipinas kasi hindi talaga siya napagtutuunan ng pansin. Yung yung kung maganda yung hihigaan, yung mga CR gano'n. Yun lang po, that's all. Ayan. So, thank you very much po, Miss Elizabeth. Hmm, And thank you po, sobrang fruitful po ang ating interview and appreciate ko po lahat ng sagot ninyo and knowledgeable talaga bilang isang estudyante pa po and hindi pa ako into clinical field talaga na work and mm. sure ako na meron na akong, knowledge kahit papaano na, ganun pala yung nangyayari sa, drug rehabilitation center sa Pilipinas. So, ayun po, thank you very much po sa time. Pasensya po kung natagalan tayo ng husto and Okey lang. ayun, I hope po na, magpatuloy pa, na mas dumami pa yung mga tulad niyo sa 'yan, mga mental health, practitioners po. Thank you so much Thank po. you. Thank you din.